Ano to? Ano to? Bago sponsor natin, Lucky Yogurt. Lucky Yogurt? Oo, nakikita ko Instagram mo, health conscious ka ngayon, ha? Hindi, lagi naman eh. Oo, medyo. Pati ikaw. Oo, vegetarian. Ikaw, plant-based. Alam mo, 2 linggo tayong absent kasi bumabagyo. Wala tayong nilabas ng 2 weeks? Oo, may nagtatanong nga sa akin bakit wala tayong bagong episode? Baka kala natanggal na tayo. Pero, actually, hindi lang, ako, 3 weeks, wala. Kasi, Oo nga, absent ka nun. Kumusta ka na ba? Anong ginagawa mo ngayon? wala, nanonood na impeachment. Oo. Kaya nga, pitch yung ginagawa. Hindi, Magaling. yun pa rin, yung YouTube namin, tsaka meron akong, nagre-ready ako, mag-shooting ako. Bagong movie. Road to 1 million subscribers kay ni Bing. Malayo pa. Pero 1 year na kami. Abangan nyo, magse-celebrate kami 1 year. Pero tayo, 3 years. 3 years. At saka nakita mo ba yung bagong OBB, yung station ID natin? Nilabas Ganda, ko. di ba? Siyempre, nilagay ko yung mukha ko sa cover ng Kasama Instagram. mo si Ces Drilon. Tinulak ka niya habang sumasayaw. Kasi yung post na original nun, wala tayo sa sa picture. Sa Instagram ko, ako ang bida, ako lang. Siyempre. Di ba? Hindi. Pero nalilito lang ako, pare. Medyo naguluhan ako kasi may pumasok. Di ba, si Benji, di ba dapat pag-absent lang ako? Ba't nandito? Hindi si Benji yan. Di ba si... Oo. Pareho lang silang kalbo. Ay, iba yan, pare. matangkad. Oo, matangkad. Sorry Mas matangkad si Benji. Sino to? Siya ang general ng Comedy Manila. Hello. Hindi, kilala. James Caraan. James Caraan. Uy, Stanley. Pare. Basketball. Tayo yung Basketball. Hello po, ako nga po pala si Dong Abay. Hindi. Mali na naman. James Caraan ng Comedy Manila. Sorry na pagkamalang kitang Benji para kasi pagpasok mo na Okay lang, napakagwapong tao nun. Anak ko si Kobe Paras kung ganun. Din lang ng problema mo rin ngayon. Bakit? Problematic ba si Kobe? Hindi naman. Hindi naman. Pag ganun kagwapo, talagang, yung problema mo, tataas talaga. Siyempre, magmamana sa'yo. Pag babaero ka, babaero ba si Sir Benji? Uy. Hindi Huwag ganun. Busina, bukonting Huwag busina. ganun. Kasi, andito yung idol natin. Nagtatanong Andito yung idol natin na malapitin ng chicks. Oo nga eh. Dati yun. May lumilitaw ngayon sa online na Napanood ko rin The yun. Buzz. Nabubuhay yung The Buzz. Oo. Hindi, kasi yung The Bus na yun, si Bing ang pinakita. Dahil nilalabas namin sa YouTube yung mga problema namin dati. Diniscuss namin. Nilabas nila uli. Yun. Nilabas uli ng mga Nilaglag ka na naman no? Grabe. Pero yun yung parang golden era ng showbiz na Oo, ngayon, medyo nauunahan Alam mo, kasi ng mga Instagram. feeling ko kasi, di ba, bumabalik na si Chris Aquino. Baka buhayin nila yung The Bus uli. Si Boy Abunda, nandyan na. Oo. Wala naman daw masyadong ginagawa si Jan Lapo, sabi ng mga paano nila sabing wala masyadong Pwede ba ginagawa? nasa dun sa play ni Ali Batumbakan? Oo nga. Oo. Direct na, behind the scenes. Nagde-direct siya. Yan. Nagde-direct Pero- siya lahat. Simulan muna natin kay General, kay yan. James Caraan. Thank you sa Diba? pag-invite po sa amin. Oo. Sa akin pala. Member ka ng Cool Pals, you were a stand-up comedian. Ikwento mo sa amin ni Jano paano ka nagsimula, yung karera mo sa showbiz. When I was a child. Yan. Nagsimula ka, payat na payat ka Ano nun ka bago ka maging stand-up comedian? Ano ako? IT. Nagtatrabaho IT, ako as an okay. IT personnel. Kasi pero, pangarap ko na talaga ang hirap pala ng pwesto natin. Sinadya namin to eh. Yan ang reklamo ng mga viewers namin. Ito pa rin yung sipa namin eh. Nakaka-3 taon na kayo. Alam ka namang magreklamo pa rin kayo ngayon. Siguro pipiliin ko na lang muna si Sir Jano. Sabi ko, no? Ganyan ka eh, no? Ganyan talaga eh. Kasi ako, sa IT, hindi ko naman talaga siya ginusto. Kasi hindi ako marunong mag-computer noon. Kaso,
pag nung high school na ako, unang encounter ko sa computer, sa PC, mga Windows 95 pa yun, nag-ground ako sa sa Transformer. Sabi ko, hindi na ako hahawak ng computer kahit kailan. Ayaw ng magulang ko na mag-computer, mag-com arts. Okay. Gusto ko mass-com. So, yun sana ang gusto mo. Mass-com. Mass-com. Gusto ko talaga nakikita ako sa TV. Sabi ko, kung hindi man ako maging artista, at least makikita pa rin ako sa TV as a reporter. Okay. No? Kasi feeling ko, dahil hindi naman ako kagwapuhan, baka reporter ako. No offense sa mga reporter. So malamang pinapadala ka sa mga rally. Oo, sa Iraq, gano'n. Pero dahil gusto ko lang pagbigyan yung magulang ko, sige, bibigyan ko ng, mag-aaral na lang muna ako ng hindi ko gusto. Sabi ko, tatapusin ko lang tong college para pagkatapos ng college, mag-artista lang ako. Ayoko lang ng artistang walang pinag-aralan. Tama. Pero dahil ang laki ng sweldo mo, nagtatrabaho ka Yun nga eh. Ayun ang problema. After kong graduate, nakahanap agad ako ng trabaho as an IT. Tapos hindi ko parang rabbit hole kumbaga, na parang palaki ng palaki yung sweldo ko. Tapos hindi ko kasi breadwinner din ako eh. So kailangan ko munang asikasuhin yung magulang ko bago ako tumawid dun sa isang bagay na walang sweldo, walang kita, puro passion na. Hanggang sa hindi na ako makaalis kasi tumataas yung sweldo. So ginawa ko, nag-try muna ako ng pa-open mic. Yan. So, parang sideline mo na. Kasi nakita ko nung mga panahon na yun na ay kaya palang makauwi ng 12:00 ng gabi sa bahay. Kasi papasok pa ako ng 8 a.m. kinabukasan eh. So ang open mic pala, pwedeng natatapos na ng 11 p.m. para lang, kasi 3 minutes lang naman yung kailangan ng material. Simula yun eh. Sa ako nagsimula noon? Sa Votre Bar. Member ka ng Comedy Cartel. Oo. Ikaw So, din, diba? so sumaba ka na kagad yung sideline? After 2 years kong nagtrabaho, 2008 to 2010. Hindi ka nanonood muna? Nanonood lang isang beses. Sino pinanood mo nun? Si Alex. Kalya. Pero yun eh, hindi siya open mic eh, parang show siya. So, Yes. showcase. Okay. So, napanood ko rin yung iba, tapos si Alex yung headliner nun. Tapos, the following week, binigyan ako ng calling card ni Alex. Hindi ko naman alam kung bakit hindi ako nangihingi. Ba pinag-apply ka sa Accenture? Nag-Accenture dati, di ba? Tapos, sabi ko, the following week, meron daw open mic. So, ako doon. Nagsulat na ako, nag-notebook na ako. September 1, 2010, pumunta ako sa Votre Bar. Umuulan. Teka, notebook ka? Mga jokes na. Kasi nung pinanood ko rin Material sila na. noon, sabi niya, sulat ka lang ng yung 1 week na yun, sinubukan ko talaga magsulat ng jokes. Ang pangit pa ng mga jokes ko noon kasi walang tumawa eh. Tsaka yung stage pa nun sa Votre Bar, lang siya noon, tabla eh. Okay. So, So ka-level mo lang yung parang gano'n. Parang nakaangat ka lang ng 1 inch. Noong time na yun, bumabagyo, parang 5 tao lang yung nanood. Tapos hindi ko pa alam sa sarili ko na, akyat baba pala ako na akyat baba doon sa tabla na yun. Tapos sobrang kaba. Tapos ang dinadjoke ko pa noon tungkol sa parents ko na deaf. May PWD kasi yung parents niya. Tsaka may kapatid siyang PWD. So parang joke ko pa na walang kwenta eh. Sabi, parang sabi ko sa mama ko, gusto ko ng Yakult. Sabi, ano Nakakatawa naman. Hindi ko lang siya na-deliver ng maayos kasi parang hindi ko pa alam kung paano yung delivery na mabilisan. Hanggang sa napapansin ko, inaral ko yung mga ibang comedian. Sabi ko, ang bibilis nilang mag-deliver ng punchline. Parang 1, 2, 3 sentences lang, tapos punchline ka. So, kailangan ko palang i-rearrange yung mga jokes ko na gano'n. As an IT, nag-IT na ako. Parang, pagka-IT ka rin, kaya marami ring comedian na galing sa IT. Kasi, ang yung IT, lalaro siya sa logic eh, na paano magme-make sense tong punchline na to. So, pag itong punchline na to, minsan kasi, ang comedian, nakakaisip siya ng punchline, tapos wala pang setup. So, dun gagana yung pagkaisip mo ng logic na structure. Kailangan, paano ako darating dito? At ano yung mga senaryo na pwede kong laruin para dumating ako dun sa punchline na yun. So, kaya siguro, maraming IT na napupunta dun sa stand-up comedy. Kasi, ganun yung structure ng joke eh. Para kang nag-iisip ng
what will make sense para umabot ka sa punchline na yun. So, doon ako na-intriga. Kaya bumalik ako every week. Kasi gusto kong ayusin yung structure ko. So, habang nag-open mic ako, pabawas ng pabawas yung kwento, pabawas ng pabawas. Hanggang sa umiikli, nagiging effective na yung joke. So, na-fascinate ako doon. So, after 3 months... Naging tight na. Naging tight. Tapos kasi anong tawag pa nila doon, cutting the fat. Trimming the fat. Trimming the fat. Ganun. So, parang... pwede ka dumating dito sa kwentong to na hindi mo na kailangan sabihin kung paano ka pumunta dun sa lugar na yon, nag-commute. Hindi mo na kailangan sabihin yun. Iiksian mo yung setup mo para yung punchline mo, Correct. Stand-up comedian ka, Oo. Tayo eh. Napanood mo na ba si Stanley? Kamusta? Nakakatawa ba si Stanley? Yung totoo. Nung 2010. Pagtagal na nung hayop ka. 2010, napanood mo ako noong 2010? Oo! Inaaral ko kayo noon. Saan mo napanood? Online. Matagal na yun. Sa website pa ng Comedy Cartel yun. Ay, ganun ba? Yung mga... mas magaling na siya ngayon. Di hamak. Yung joke niyang kung po na Sold out lahat ng niyan. Sold out lahat ng mga yung mga nanonood sa amin, puro mga Chinese. Manood ka rin. Oo, minsan, sige. Oo. Isa sa mga na inaral ko talaga si Stanley noon, na yung joke niya na tungkol sa karate, ay, ang galing nung na babalik-balik ka. Pwede ka palang bumalik dun sa punchline na yun. Ngayon ako mag-callback nun nung time na yun. Callback, Oo. Eh ngayon, paano ba nagsimula yung Cool Pals? Ikwento mo naman sa mga viewers ng Men's. Lakas ng Dahil Cool Pals. number 1 podcast sa Spotify, pagdating sa comedy ang Cool Pals. Oo. Wala lang. Di ba? Kasi magkakasama na kami noon na simula ng 2010. Si GB ang isa sa mga una kong nakilala nung nag-open mic. Tapos, nung nag-open mic ako ng 2010, kasi pala ako, may hawak kong notebook noon Tapos hindi ako nag-sign up na sabi ko, sige, manonood lang muna ako. Okay. Tapos, natapos ko yung show. Natapos ko yung buong show nang hindi ako sumasampa. Tapos, sabi ko kay GB nun, dito ba yung audition? sabi ko, tanga, walang audition dito. Open mic to, gusto mo sumampa? Sige, nirestart niya yung show. Ako lang, parang ako yung final comedian na walang kwenta. Doon ko nakilala si GB. Dati kasi ang impression ko sa stand-up comedy nun, pang mga nerd. Okay. Sorry Nerd ka rin naman. Oo nga eh. Yung parang puro usap lang tungkol sa comedy. Paano ba to? Scientific formula. Tapos nung nakilala ko yung mga comedians dun sa backstage, tarantado rin pala tong mga to. So, gano'n naging concept nung Cool Pals. Na kung sino ang mga comedian bago sumampa sa stage. Kung sino yung mga comedian pag nasa backstage, nagkikwentuhan. Pag nagkikwentuhan ng mga comedian nun, asaran talaga eh. At saka no holds barred talaga. No holds barred. Mas chismoso mga mga stand-up comedians. Oo. Pagka bago bago sumampa. Oo, sumampa. Pero pag yung hindi pa nagsisinkin yung mga kaba namin, talaga kami. Talagang kung baboy ka tatawagin. Si Ryan Rems, drinking on the job yan eh. Oo. Bago pa sumampa, lasing na eh. Si Ryan Rems dati, takot ako dyan. Takot ako kay Ryan Rems dyan. Kasi pagka lasing yan, bago siya sumampa sa stage, ganun yan sa tapos pag tinawag na, Ryan Rems Sarita! Ako na ba? Tapos gaganon siya. Tapos pagka siya mag-set, gaganon siya ulit. Kasi may trabaho siya eh. Nagtuturo siya. Nagtuturo ng English ang mga Koreans. Pero pag tayo, magaling naman. Oo. Karakter din talaga yung sa bagay. So, yung konsepto ng Cool Pals, parang dinala lang din namin yung mga nangyayari backstage. Tapos, actually, wala naman kami plano nun sa Cool Pals. Gusto lang naman namin mag-promote ng show kasi nung mga back in 2019, ako nagre-reassess ako na sa sarili ko na parang walang nangyayari sa career ko. Mga magte 10 years na ako nag-stand up. Parang wala. Kasi naka-place naman ako sa Showtime, sa Funny One. Okay. Siya yung runner-up dun eh. Second runner-up. Tapos, si Ryan Rems nandun din, di ba? Siya yung season 1 na nanalo. Tapos, na-assess ko parang wala akong masyado nakukuhang racket, wala akong masyado nakukuhang sa TV.
Eh di sabi ko, bakit kaya hindi na lang gumawa ng sarili kong show. Tama. Kasi nung panahon na yun, napakinggan ko yung The Linya Linya Show. Yes. Sabi ko, Sila Ali. pwede na pala ang podcast sa Spotify. Eh, nung mga panahon dati, tinry din namin ni GB dati magkaroon ng podcast. Nung nagkakaroon ng open mic sa Tomato Cake. Parang nag-guest ako doon sa podcast na ginagawa nila. Tapos sabi ng isang host, may chemistry kayo ni GB. Parang ang galing ng saluhan ninyo. Bato ka, sasaluhin niya. Tumatak sa akin yun. Kaya nung unang tinry kong mag-podcast, si GB kagad yung isa sa mga na isip kong kunin kasi para madali lang din yung banter. Nung panahon na nag-stagnant yung career namin, napakinggan ko yung linya-linya na pwede sa Spotify. Kasi nung panahon na nagpa-podcast si GB doon, SoundCloud pa yung paraan. Kailangan mo pa i-download yung MP3, tapos i-play mo pa sa Windows Media Player. Eh sabi ko, ito Spotify, nakikinig ako ng music, tapos pwede din pala yung podcast. So inaral ko, sabi ko, madali lang pala to. Kailangan mo lang pala gumawa ng account sa ganyan-ganyan. Eh di ako na, being an IT, ginamit ko yung oras ko para dun sa... Uy, kuya, thank you. Salamat. Sa akin ba yan? So, ginamit ko yung oras ko dun sa sa kumpanya. At ginamit ko yung laptop ng kumpanya. Para gawin yung podcast. Para gawin yung podcast. Para i-set up. Para i-set up. Bumili ka pa ng gamit sa Ron, di ba? Oo. Noong mga panahon kasi na yun, nagkaroon ka ako ng matinding problema sa marriage. Okay. Nung panahon na... Ay, nahuli ka ba? Hindi naman. Pag-usapan natin yan. Seryoso. Pag-usapan natin yan. Alam mo, Tito Boy. Paano ka nahuli? Hindi ako nahuli. Ano? Ay, oo, nahuli ako. Hindi ka nag-iisa. Eh, kasi naman pala ko na yun na, dito ko lang ikwento yan. Malandi ka ba? Malandi ka ba? Hindi Kaya ka naman sa nahuli? malandi. Hindi, bata. Ilang taon ka nun? Mga 27. Wow. Kaputukan panahon Madali, na. kwento mo na paano ka nahuli. Hindi ako nahuli na may actual talaga. Ano? Parang, lang, yung mga, Tito Boy. Hindi, ito na lang. Nung kinonfront ka, nag-punchline ka ba? Hindi, kasi, alam mo nangyari. Hindi, kasi pwede. Kwento mo na. Hindi na punchline, parang, kalauna na lang, naisip ko, parang joke tong nangyayari sa akin, Kasi, nag-rent yung misis ko nun sa FEU ng boarding house. Parang gagawin daw niyang. Paparent. Basta Paparent sa mga estudyante. Tapos, hindi, okay ako. Sabi ko, business to. Tinutulungan ko siyang maglipat ng gamit. Tapos, nakailang punta kami. 5 yatang lipat kami doon. Pag uwi ko nung pang-5, sabi ko, parang wala nang gamit yung asawa ko dito. Parang tinulungan ko siyang lumayas. So, nung time na yun, sinusuyo ko siya nun sa FEU. Okay. Nagtuturo siya. Eh, ako naman, sabi ko, di naman din ganun kagrabe yung ginawa ko. Paano ka ba nahuli? Ano ba ginawa mo? According to you. Ano ba yung ginawa mo? Ano naman kasi, ito naman yung mga panahon, di ba, syempre, meron kang nakikita ka sa TV. Oo. Tapos hinahanap ng mga tao yung social media mo. Eh, may mga nagpapadala ng mga... DM. May mga nagpapadala ng picture ng... Gano'n. So, ano lang naman, sabi ko, in-accept ko yung sabi ko, uy, okay ito Okay itong wonderful. What a nice image. Impressive. Very, this is not pixelated, 4K quality. Wala pang 4K nun eh. Wala pa ba? Oo, BGA pa lang ata noong mga panahon na yun. Anong, nakita. So anyway, ganun lang. May nagpadala, pinuri mo lang. Wala namang actual na talaga nagkita or gano'n. So, namang problema ako nun, suyo-suyo sa FEU. Tapos hanggang sa, napagplanuhan na namin nila GB yung February, napagplanuhan na namin yung podcast. February to March, April, wala nangyayari. May, medyo, dahil lagi na ako sa Manila, sabi ko, why not habang sinusuyo ko yung misis ko, pumunta na rin ako ng Raon. So, sabi ko, tinawagan ko sila, bibili na ako ng equipment dito, ha?
bayaran nyo na lang ako, 15,000 to. Di nag-alap ako. Tatlo kayo ni Nonong. Si Nonong din. 5,000 kayo. Si Nonong kasi, kaya ako na naisip na isama. Dahil pag mga out of town show, kasama namin siya. So, madali din yung rapport. So, nung nandun ako sa Raon, di sabi, May 9, 2010, ay 2019. Sinet up na namin sa bahay nila GB. Sabi ko, sige, gawin na natin to. Doon dati ang podcast ng Bahay Tulpan mo sa na. bahay ni GB. Sa kwarto niya. Tapos, ano pa yun? Low budgeted pa yun. May, ang... Webcam pa yung video nyo eh. Oo, tsaka ano pa namin yun, yung title card pa namin nun, sulat sa bond paper eh. The show will start at 9:30. Tapos, hindi pa luto yung hotdog. So, the show will start at 10 p.m. Hanggang sana 10:30 kami nag-start. So, sinimula namin yun. Sabi namin, sige lang, maka 50 viewers lang kami dito sa Facebook Live. Ano na namin, magkakaroon ng next episode. Naka 50 viewers kami. Sinundan ng next episode. Wala kaming idea kung ano yung ginagawa namin. Sabi namin, para lang ma-promote na meron kaming show sa live shows. Ito na lang gamitin nating platform. Noong una pa nga ginamit pa namin yung Comedy Manila page. Kaso, since iba yung branding namin, doon na namin wala kaming iniisip ng dati na, kailangan tarantado tayo. Basta, ang iniisip namin nun, wala pa kaming mindset na kailangan merong characteristics tong show na to. May character. So, sabi namin, sige, usap lang tayo. Hanggang sa, na-develop namin, tarantado pala talaga. Yun pala ang ano niya talaga. Tarantado pa. Dahil nga ang gamit namin nun, Comedy Manila page, apektado din lahat ng comedian. Kasi may mga nagme-message dun, kasi nagpapa-contest kami nun. Tapos, ang kaso, pag ang auto-reply sa Comedy Manila, number ni Alex. Kaya nung nagpa-contest kami, tapos biglang lumabas yung number ni Alex, tinatawagan yung number ni Alex. Tapos, ang sagot ng mga pag yung tumatawag, hoy, saan na yung prize ko? Nagugulat si Alex, nasa meeting ako. Kaya sabi namin, kailangan natin gumawa ng sarili na page. Ayun ang takot kasi ng mga content creator na magsimula sa zero. Sige, sabi ko, after 14 episodes, siguro, meron naman na tayong 15 na magpa-follow sa atin. Tinry namin yung Cool Pals. Yung Cool Pals, by the way, yun yung binibenta na ni GB yun dati sa mga networks. Sa mga podcast networks o sa TV? Sa TV. As siya, parang gag show siya. Okay. Parang mga bubble gum. May ginawa kayo ng yung mga parang beta episodes na gag show eh. Kita ko nga eh. Yung Cool Pals TV. Nung sabi ni GB nun, kukunin ko na lang. Kasi naka-pending siya sa network eh. Na naka-pitch na. Sabi ni GB, kunin ko na lang yung pangalan kasi baka mas magamit pa namin at mas maano. So, kinuha niya, pinull out niya yung pitch na yun. And then, the rest is history. Ang dami pang nangyari. Nung kinuha namin yun, wala pa rin sa isip namin na, meron tong something. Hanggang sa nag-pandemic, then doon kami talaga nagkaroon ng, thank you, COVID-19. Actually, maraming nagbago ang karera sa COVID sa pandemic. Nabago ang buhay natin ng COVID. Marami lumabas na mga pagkain, merong sushi bake, sabay niyo yung ubi cheese pandesal. Diba? Saka yung dalgona coffee. Tsaka may mga sumikat na personality dahil wala sila magawa. Naglabas ng nagsasayaw sa TikTok at sumikat. Ayun din kasi ang daming pinanood nun. Ako rin naman. And kasi nung time na yun, since doon mo rin makikita na kailangan authentic ka rin sa followers mo. Kasi tama. Kami as an individual din, kailangan din namin ng support eh. Kasi lahat tayo noon ng pandemic, kailangan ng kausap. Kailangan dahil lockdown, kailangan natin ma-maintain yung sanity natin. So doon namin mas nakilala din yung mga followers namin. So after ng recording namin via Zoom, sinesend namin yung link ng Zoom doon sa mga para pwede sila mag-usap-usap, sa public. Tapos nag-login sila, then kwentuhan kami. Open kayong camera, kwentuhan tayo. And then after kinabukasan, pag nag-shift na ako sa IT ko,
IT pa rin ako nitong mga Oo. panahon na ito. Mm. 2024 lang ako tumigil kasi natanggal ako sa work. Hindi, tinanggal ka ba talaga o ikaw yung malis? Tinanggal ako, na-redundant. Dahil redundant. So, ano sabi ng mga boss mo nung napapanood ka nila sa TV, tsaka sa mga pelikula ngayon, sa Ano ang reaction? podcast? Oh. Ha? Sabi nila, sana natanggal na rin daw sila. Hindi, inaano ko na rin sa kanila nung nagkakaroon na ng bali-balita na magkakaroon ng tanggalan. Sabi ko dun sa boss ko, Sir, kung kailangan yung may sakripisyo, pwede ako. Kasi malaki ang bigay dyan eh. Redundancy, di ba? Oh. Tsaka, alam ko naman na rin sa sarili ko na kailangan ko lang ng push. Extra push. Kasi ang mindset ko na nun, bago ko matanggal, sabi ko, sige, hayaan ko na lang. Kasi kaya ko namang balansehin yung passion, tsaka yung IT. Oh. So sabi ko, gagawin ko to hanggat kaya ko at sila na bahalang tumanggal sa akin. Para at least kahit papaano, ma-maximize ko pa rin naman yung kita, kumikita Yes, ko yes, sa of At course. least, Why walang not? sisihan, di ba? Oo. Eh ngayon, nagpaparody siya ng mga different personalities, mga politicians. Buti, hindi ka tatakot. Natatakot nga. Natatakot ka rin. Natatakot nga ni. ano mga grabe na ginawa sa'yo? Hindi, may natanggap ka ng Dati nung comments muna comments tayo. muna. Siyempre, mga DDS. Nung Ginawa mo si Bato, di ba? hindi pa nga dahil meron akong pinarody na na sa video Talaga? Ano lang siya, yung alam mo yung ginawa ni Attorney Liguta na status lang. Oh. Na message sa black, yeah. malaking ganyan. Sabi ko ito yung panahon na ICC na si Tatay. Ang sabi ko lang doon, sabi ko, nung sabi mo, hulihin ka. Sabi mo dati, hulihin ka. Ngayong hinuli ka, galit ka. Pero nagsimula yung parody niya, si Nas Daily, ang pinarody niya. Oo nga pala. Si Nas Daily, yung kay Wang Od. Yun. It's Nung only alam eh. 1 minute! Yun, ginaya niya yun. Tapos nag-viral. Din yung una kong viral. Oo. Si Wang Od, gagawan ng klase ni Nas Daily. Kaya lang, parang nagreklamo yung mga kasama niya. Hindi raw naintindihan ni Wang Od yung Ginagamit pinirmahan. lang Oo. si Wang Od. Yan. Tapos naggumawa ako ng kunyaring apology video ni Nas Daily na ganun pa rin yung atake. Hi! This is an apology video! Kasi ayaw niyo mag-apologize eh. Oo. Kaya siya na yung nag-apologize para kay Nas Daily. Tapos after noon, nagtaka ako, nawala na si Nas Daily, no? Oo. Hindi na, Oo. ako yata yung sumira nung... Kasalanan mo raw. Wala, sorry. Hi! Nas Daily! This is an apology video! Kasi yung mga fans ni Bato, hindi nagalit sa'yo. Ang technique naman kasi dyan, ang iniisip ko sa pagka titira ka Paano mo hinahandle? politics, kailangan nakakatawa muna talaga. Tama. Hindi ka pwedeng sabihin mo lang ng, ay, kalbo si Bato. Hindi, kailangan, or para kang tuta na kahul ka lang kahul. Hindi eh. Kailangan meron kang angle na kahit yung kabila, matatawa din. Na, makikita nila. Kaya ang ginawa ko nung parody ko kay Bato, nung lumabas siya, ang ginawa kong angle, yung part na ini-interview siya ng press. Kumakanta siya? Hindi pa. Yung umiinom siya ng tubig kasi hingal na hingal siya. Tapos ini-interview siya ng tapos hindi siya makainom ng tubig. Tapos sabi ko, bakit ba? Ang dami niyo rin yung tanong. Hindi ako makainom ng tubig. Tapos nung iinom siya ng tubig na, yung panghuling tanong, ano po yung shampoo niyo? Ay, hindi na ako makainom. So, Pero tama ka doon. It has to be funny kasi yun yung point. Ngayon, kung hindi nakakatawa, tira yun. Di ba? Yan ang gagawan mo talaga ng... Minsan, may mga... Alam mo sa sarili mo nakakatawa, pero parang isipin mo, worth it ba yung stress na makukuha mo dito? Kaya may tinake down akong video na isa. Okay. Yung natulog naman si Bato doon sa opisina ni Jinggoy. Okay. Tinake down ko yun. Kasi ang atake ko naman doon sa angle ko naman doon, dinidescribe ko yung opisina ni Goy Jing. Nako, ang sarap pala dito sa opisina ni Goy Jing. Ang weird ng furniture nila. Pag ganun yung furniture, oh. So, tinanggal ko yun.
Kasi natakot ka. Natakot din ako. So bago ka mag-post, medyo, ano ka muna? Po-post ko na to. Actually, na-post ko na. Hindi. Kaya nga, Oo. I mean, generally, May nag-point out lang sa akin na, uy, delikado yan. generally, bago ka mag-post ng any spoof, ano ka muna, yung parang, post ko na ba to? Sige na nga. Hindi. Parang pag ginawa ko siya, alam ko nang parang natawa na ako dun sa concept na yun. So, excited na ako i-shoot siya. Okay. So, hanggang sa pag-upload, tas minomonitor ko pa rin naman yung comments. Pag mga first 1 hour, walang masyadong violent reaction or lahat haha. Okay yun. Pero pag first hour, may makikita kang comment doon na, naku, delikado yan. Mag-ingat ka na. Ganyan. Medyo tatanggalin ko na. Mag-iisip na. Pero ang usually, napupuna ko, ang nangyayari, pag political yung may nagpo-political posts din ako eh. Usually, ang nangyayari, kasi mga followers mo muna yung magre-react eh. Okay yan, idol dyan, tama yan, gano'n. Pag sumikat, pag malakas na siya, mababalitaan ng oy, may post siya, tirahin natin. Parang gano'n eh. Actually, pag kunyari na... Tama ba? Tama ba yun? May mga may parang mga, ganun eh. May mga ganyan. Iba, kokontra lang. May iba, mema. Pumapatol ka sa, di ba, haters? Pinipili ko na lang ngayon kung sino yung papatulan ko. Kasi minsan may nakakatawa talagang sobrang bobong ko. Na pag tinira mo, uy, okay to, magbabayad. Minsan ginagawa ko rin content yun. Pero ang natatakot ako kapag pinick up na ng news outlet. Ay, oo. Kasi iba ng, hindi mo na nga followers yun yung eh. Bukod pa dun sa, pinost siya dun sa grupo ng mga troll na, uy, tirahin natin si ganito. Ibang level pa yung pag news site kinote ka. Meron akong may post ako na, parang text lang eh. May emoticon, may emoji akong kasama, 'di ba na, hey, may ganan ako. Pag pinost ngayon kinuha ng news site, pinick up nila, siyempre post mo, wala na yung emoticon, tapos yung picture ko galit? Serious na di ba? Iba na ang context nung di ba? Kasi gusto rin naman mag-viral ng mga news outlets eh. Siyempre, ang post ko, joke lang, parang gano'n. Nawala na yun, naging serious. Kaya minsan iisipin mo rin yung mga, mas bagay ba to as text o mas bagay to as video? Na para makita talaga nila yung demeanor mo na tumatawa ka. Minsan, ako rin kinall out ko rin yung ibang mga news na pumili naman kayo ng magandang picture. Kasi yung madalas sa pinipili sa akin picture, yung kamukha ko si Hitler. Yung meron akong read na yung ginagaya mo si yung sino manager ng mga beauty queen, yung ginagaya mo. Yung manager ni Hipon. Sino yun? Ito yung picture na yan. Si kamukha ko si Kong Percy. Sino ginagaya mo dyan? Hindi, may commercial ako, tapos nilagyan ako ng wig. Tapos pinicturean ko, sabi ko parang kamukha ko si Hitler. Yan yung ginagamit nila. So, pinost ko siya. Ito naman ang ginagamit ng mga news feed. Pumili naman saan kayo. yung nakuha? Galing sa inyo. Pinost mo eh. Oo. Wait, teka, ito. Ikwento mo to kay Jano Bubulong mo na lang Meron ka dating nag-guest sa Cool Pals na ayaw mo, di ba? Yung mga hindi mo gusto. Marami-rami yun. Hindi, ibubulong ko sa'yo. Alam ko to eh. Oo. Kwento, bulong mo sa kanya. Okay. Tatanggalin naman. I-beep nyo yun Kasi, siya, parang nung pandemic ito, na Zoom, parang hindi niya yata nagigets yung takbo ng show. Kasi, kasama sa takbo ng show yung magtatanong ka ng stupid questions. Yung, hindi niya sinasakyan. Sineryoso man. Serious kasi yun eh. Serious parang, parang ang demeanor niya sa amin, diring-diri siya sa amin na, ano ba yan? Parang tatanong niyo pa yan. Sakyan mo na lang. So, para ang dating sa amin, natapos yung show na,
wala, parang, ano yun, nahirapan kaming balansehin. So, awkward yung buong, Oo. awkward yung buong. Zoom pa naman yun. Ang hirap pa naman sa Zoom, delay yung isa. Tama. Kaya parang wala siyang reaction, ang awkward pa. Delay na nga, awkward pa. Meron pa isa, meron pa kami isang guest, si... Yun yata di mo nilabas, di nyo nilabas yun, no? Nasa libro siya. May libro kami, doon yung malalaman kung sino yun. Labas na yung book na yan? Labas na yung book. Cool Pals for Dummies. Tapos ano naman siya, ang nakakainis naman, parang yung network namin, sinabi sa amin na, uy, guest nyo si ganito. Kasi part siya ng network din. Sabi, ano to, gusto niyang mag-guest sa inyo kasi napapakinggan. Hindi kami excited kami kasi, wow, itong klase, kami na maliit na podcast lang, may nakikinig na ganito klaseng personality. Tapos nung sumampa siya sa amin, late na nga siya, sabi niya, ay, ano bang magandang pangalan? Si Master Lance. Ay, si Master Lance po ay hanggang 8 p.m. lang. 20 ka pumasok. Tapos, inirita ko na lang siya na ay, maaga po pala kayo natutulog. Paano nyo po nababasa in between? Lagi siya, the third person palagi. Oo, lagi nang yung sarili niya. Oo, di ba? Kaibigan ko yan. Hindi naman. Okay naman siya. Message ko lang. Message ko lang sa Na-off lang kami na hindi lang. Late ka na nga dumating, Zoom na nga ito, tapos nagmamadali ka pang umalis. Anong tingin mo dun sa, parang, sa amin, parang, hindi, valid naman. Kahit naman maliit na show kami, konting respeto rin. Kaya, sabi namin, wag na natin i-guess ulit. Parang, lesson learned na lang. Pero, actually, masaya din kami na nangyari din yun. Kasi, may part din siya ng history ng Cool Pals na hindi naman sa libro. Hindi naman laging healthy, hindi naman laging up eh. Laging merong ganun. Kahit kami naman may mga guest na ang hirap kausapin. Ay, i-bleep nyo na lang Ha? Oo. Ha? Uy. Yung Nandun ba ako nun? Wala, absent ka ata. Hindi, andun. Wala ako? Hindi, wala. Tapos, paano nyo na-define ang mahirap na guest? Ako wala. Wala ka nun, pare. Wala ka nun. Wala. Tsaka yung isang Ayan, nandyan ako. Yung... Viva Max. Tapos meron pa Dating isa. Viva Max. Meron pa isa. Anong pangalan? Hindi. Yung yung wala ka dito eh. Hindi mo napupuna lahat ng mga walang kwenta, wala ako. Hindi kaya kayo naging problema. Hindi, yung mga, ang sagot pa, Ayun. Wala kwenta kausap, ganun. Paano yung medyo ganun po. Diba? Hirap, diba? Wala ka makuha. Or minsan, malayo yung sagot. Wala kang mapiga. Wala mapiga. Kaya minsan, pag gano'n ng guest din namin, may nagkakaroon din kami ng guest na gano'n. Kami na lang nag-uusap. Si Roger na lang pinakakausap niya dun sa guest. Kami na lang mag-aasara, tapos tinatanong namin sa kanya. Tapos, pag kung wala namang sustansya, ang hirap nun, no? Tapos kailangan mo pang hintayin yung 45 minutes. Oo at hindi lang yung alam mong sagot. Mag-share ka naman. Mag-share. Mag-share ka naman. Podcast to. Hindi naman to reels lang. Pero kasama naman yun. Ito, trivia. Si James, ginagaya kang kumanta. Hindi nga. Oo. Ako na yata. Idol kita, Sir Jado. Thank you. Ikaw ay naabangan ko dun sa SOP. Yan. Kasi sa'yo napupunta binababa mo yung tono pagka mababa kasi Regine mataas Regine. Kasi sila gaganan. Pag ikaw na kumanta, gagawa ka ng sarili mong rendition. Yan. Naabot naming mga mabababa ang boses. Si Ogie, di mo inaabangan. Ang taas kasi nun
Nandi. Yan. Pero na ano ko yun, yung concert mo, ginaya mo si... Ginagaya ko rin si Ogie. Kaya doon ko rin nakuha kung paano gayahin si Sir Ogie nung pinag-aralan. Mayro. Yan, oo. Si Jaya, mababa ang boses Okay naman. So, ayan, pareho kayo mga stand-up comedians. Punchline, hindi masyadong maganda pero kayang dalin ng delivery. May ganun. Tama ba? Meron ganun na talagang kasi ang tawag talaga kaya nga sinasabing ang benta ng joke mo kasi kailangan lahat ng joke mo, kailangan ibebenta mo rin eh. As a salesperson ka rin ng Parang joke si mo. Sino? Di ba? Sino? In fairness naman sa kanya, delivery. magaling siya magbenta talaga. Magaling mag-delivery. So- pero pag binasa mo yung So, ano niya, kahit hindi ganun ka nakakatawa yung joke, kung maganda yung pagka-deliver mo, papasa. Meron kasing pag sinulat mo, tapos binasa mo siya, hindi nakakatawa. pero pag Pero dineliver, magugulat ka pag dineliver nitong isang comedian na to. Ay, Mm. ang ganda ng pagka-deliver niya kahit hindi ganun. Kasi minsan, ako pag gumagawa ako ng punchline, ng jokes, minsan may struggle ako na fini-filter out ko na yung jokes kasi parang ang babaw nito. Parang hindi ko kayang, hindi bumibenta rin sa akin. So parang pababayaan ko na. Hanap na lang ako or hahanap ako ng magandang panahon na bitawan yon. So ibabangko ko muna, hindi ko muna gagawin. Mahirap kasi para sa akin, ang comedy iba-ibang ano yan eh. Merong magaling magsulat, 'di ba? Merong comedy na pang-host, pang-hosting sa TV. Iba, that doesn't mean pag ginawa mong artista sa comedy film, doesn't mean magta-translate 'yon. And same vice versa. Doon Tama ako ba? nahirapan, Sir Jano. Ngayon, nagmo-movie ka na. Sa movie. movies yan. Kasi ang sakit naman ng stand-up comedian dahil live audience kami sanay. So babangko kami sa reaction. Yes. Ito, wala. Wala eh. So minsan talagang kailangan malaman, ano ba ang technique doon? Kasi ang iniisip ko, kailangan malaman mo yung buong storya, tsaka kung paano yung vision ng director, kung paano niya i-deliver. Kasi hindi mo naman makikita yung sarili mo kaagad sa TV, sa camera monitor. Sa monitor eh. Kung alam mo kung paano dineliver na yun. Tapos pag pinanood mo na, ay, dapat yung atake ko eh. Paano mo nakuha yung tamang... Hindi, ganun din. Kailangan, pinapanood ko rin yung sarili ko eh. Let's say, kahit yung huling movie, kulang ako dito. Dapat mali ang timing ko dito. Delivery. So, it takes time to improve. Makikita mo rin kasi yung delivery. Nung kasi katulad ng movie na... Yung bagong movie nyo. ang promote mo na. Plug mo na muna. Kailan palabas to? Friday. Friday. Palabas na. Showing na ang pinakamasarap na pare sa balat ng lupa. Yan. Nakita ko yung may... Mga kaibigan ko yan. Gerald Napoles and Pepe Herrera. Pepe Herrera. Jean Padilla. Yan. Nag-guest dito sa amin si Pepe tsaka si Jean. Talaga? At directed by Rain kaibigan ko rin Brizuela. yan. Rain Brizuela. Mang Jose. Mang Jose. Siya nag-direct. Yun din yung first encounter ko kay Rain sa Mang Jose. Tapos first encounter ko rin sa'yo. Yun pa rin ba yung number mo, Sir Jan? Ayun pa rin. Nag-exchange kami ng number. Nahiya pa rin ako i-text siya. Ikaw, lumabas ka doon, di ba? Kasama mo. Ang ka-eksena, hindi tayo magka-eksena. Si Bing ang ka-eksena mo. Tama ba? As a pageant host. Yan. Na ginawa sa gubat. Sa gubat yung pageant? Oo, hindi nga. Nagugulat ka na. Pageant siya, tapos sa gubat, tapos may green screen. Kasi dapat pala sa studio kami. Hindi, kasi, ang pelikula kasi, kung nasan ka, ma-maximize mo yung lugar para hindi ka na lumipat. So, puro gubat yung sinushooting namin. Isisingit yung eksena nila na pageant. So, kailangan Doon na rin. gawa ng paraan na magmukhang. So, nagulat ka. Nakasuit ako nun tapos ang sukal na nung ninadaan. Para saan tong suit ko? So, pero ano naman, masaya naman yung shoot na yun. Ito, ang galing din ni Jean Padilla eh. Magaling yan. May isang eksena doon na simple lang. Tapos,
talagang lap trip yung buong sinihan kasi may lumabas na hindi inaasahan. Tapos bigla yung gulat niya. Ang ganda ng timing. So, parang as a comedian, madadissect mo rin yung kung paano yung timing na saktong-sakto eh. Hindi mo mapapag-aralan ng timing. Innate talaga ang timing pagka sa comedian. Binigyan ka ba ng Super Lola? Super Lola. Nakakatawa yan, no? Buti nga sports si Kuya Jing eh. Kasi tinira namin sila sa podcast eh. Yung panahon na Yung nag-attend ng wedding. Nag-wedding. Tapos di siya imbitado, di ba? yung reregaluhan sana ng bagoong. Ginawa niyo ng ano? Pinag-usapan namin last year. Tapos, syempre, nang guest na namin si Kuya Jin, inana na namin. Tinira Niring up niya na na. namin. Tapos sabi niya, kahit naman ako, kahit kapatid ko si Dennis, regalo mo sa anak mo, kasal, bagoong. Pero maganda kasi yung ganitong klaseng setup na podcast na after pag-usapan, magiging sa inyo, na parang kaya din nilang pagtawanan. May kita mo rin talaga na kahit mainstream comedian sila, then kami, Mainstream na kayo eh. Mainstream na kayo. Hindi pa rin. Parang ano pa rin siya, lalabas pa rin ang pagka-komedyante. Ang komedyante talaga ay isang dugo lang din yan. Kahit gaano ka intriga yung pinagdaanan mo. Yes, may oras na you will find humor in everything. kahit sa personal mo nangyari. Yes. Ayun. Maraming salamat sa pag-guest mo rito, James. Thank you. Oo, napakaswerte namin at binigyan mo kami ng oras ni Jano. Naku, walang problema. Salamat kahit movie star ka na. Galing kaya akong bahay. I-promote mo naman yung yung Cool Pals saka yung mga social media mo. Yan. Huwag niyong panoorin ang Cool Pals. Kaya sa buhay ninyo. Ganun ako mag-promote pag sa Cool Pals. Kasi pagka inimbita ko pa kayo tapos pinanood nyo, hindi naman pala kami trip, edi nagalit pa kayo sa akin. Kung nagustuhan niyo yung mga pinag-uusapan namin ngayon, kayo na bahala kung hahanapin nyo kami o hindi. Pero dun ko natutunan na sa Cool Pals na kailangan tanggapin mo yung sarili mo para mas matanggap ka rin ng ibang tao. Kasi pagka masyado mo binibenta yung sarili mo sa mga maling tao, dun ka nagsasayang ng oras eh. Ma-market mo yung sarili mo sa tamang dun tao. kayo sa mga tarantado, dun na lang kami sa mga tarantadong tao. Na-gets yung humor. Kasi uso ngayon sa mga Gen Z yun, ay, ka-humor ko to. Ka-humor ko to. So kung ka-humor nyo ako, try nyo. Pakinggan niyo Cool Pals. Spotify. Yan. Tsaka meron ka, di ba? Kwentuhan. Kwentuhan na tapos na. Wala na. Tapos Wala na. 12 episodes lang yun eh. Yung guesting mo dito sa show ni Lord. Tapos na rin yun. Tapos na rin yun. Parang natatapos lahat ng shows mo. One hit wonder lang ako. Thank you. Salamat. Thank you. James Carahan dito sa Men's Room. Nag-enjoy kami. Sana hindi ako isa sa mga bubulong nyo na walang kwenta yung guest. Hindi. Siyempre dito sa One News Friday nights. Alam niyo na pagka absent ako uli. Pwedeng si James naman kung busy si Benji. Talaga yung kalbo rin ang ipapalit mo sa kalbo eh, no? Gusto yung Benji, tsaka ako. Wala. Tinanggal na siya. Pinalitan nyo kami. Tinanggal na kami. Ibang show na ito Friday nights, 9:30 p.m. or 9 p.m. ba tayo? 9 p.m. sa One News. Pabago-bago kami ng oras eh. Long conversations. Tapos may replays tayo sa TV5 Saturday nights, 11:30 p.m. Of course, sa YouTube, pwede nyo rin kami mapanood. At sa Spotify, meron din tayo. Kompleto yan. Okay, kita-kits tayo next week. See you next week. Bye-bye. Sino pinagselosan ng asawa mo? Artista, wala? Wala. As in, talagang itsura. Baka naman ginugel lang yun, tapos sinend sa'yo. Kaya nga, sabi ko, kinakasama ng loob ko, baka naman sa ibang tao pa ito. Hindi ba kayo nalilink ni ba yun? Ay, hindi. Namimit ng misis ko yun. Hindi niya pinagselosan yun? Hindi. Wag na, alam ka na yung pupuntahan mo. Alam ka na yung pupuntahan.